I'm leaving. Basa ko sa sulat ni Jasper na kanina pa walang imik mula na makabalik kami sa bahay. Mr. Cheng is upstairs. Sulat niya ulit kaya tumango ako. Bumalik ako sa ginagawa ko. Yun ay ang dalhan ng pagkain si Mr. Cheng sa itaas at narinig ko na mga ibag ni Jasper papalayo. As long as alam ko may kasama ako, napapanatag ang loob ko. Ayoko lang na mag-isa. Pakiramdam ko hindi ako makahinga. Inakyat ko ang mga pagkain sa kwarto. Naabutan ko si Mr. Cheng na nakahiga sa kama, tila malalim ang iniisip. Nagpakawala muna ako ng malalim mabuntong hininga at saka pumasok sa loob. Dinalan kita ng pagkain, sabi ko. Wala ko na kung response sa kanya kaya lumapit ako sa kama at naupo. Ayos ka lang? May nahong tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Napayoko ako dahil sa tingin ko, sinabi ni Jasper sa kanyang nangyari sa bahay. Pakiramdam ko nagigilty ako. Pwede ba ako makairam ng damit mo? Makikiligo sana ako eh. Hindi kumibo si Mr. Cheng pero naramdaman kong agad siyang tumayo para kumuha ng damit. Nakaupo ako sa kama habang hinihintay na makabalik siya. Here, Ania. Nang tanggapin ko ang damit na bigay niya, agad siyang humiga sa kama. Di agad ako nakakilos dahil sa ginawa niya. Mr. Cheng, galit ka ba? Kinakabahan ako. Malaking utang na loob ko sa kanya. Hindi ko naman niya ako inalapusta dito. Baka bawiin niya ang pera niyang binigay pampa-opera kay Isaac. Wala akong pera na ganun kalaki ang halaga. Isa pa, hindi ako mapakali kapag may taong may tampo o may galit sa akin. Pakiramdam ko ay hindi ako makakatulog at binabagabag ako ng konsensya ko. May dapat ba ako ikagalit? Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Ayoko ng ganito. Mas gusto ko kinakausap niya ako na kahit walang kwenta pinag-uusapan namin, parang kusang tumulo ang luha sa mga mata ko. Pinunasan ko ito. Ayoko namang umiyak. Siguro nga nalaman niya ang nangyari sa bahay. Ayoko ng ganon. Tumahimik bigla ang pagitan namin. Tahimik lang din ako ng ilang minuto. Tila nakikiramdam sa isa't isa. I'm sorry. Halos nag-crack na ang boses ko. Ang insensitive ko. Laging emosyon na uuna. Lahat na lang iniiyakan ko. Napapikit ako nang marinig ang mura niya. Akala ko sasaktan niya ako ngunit nagkamali lamang ako. Pinahiran niyang luha sa mga mata ko. Baby, why are you crying? Galit ka eh. Tumama sa akin nang bumuntong hininga siya. How? Paano ko magkagalit sa'yo? Unang sulap ko pa lang sa mga luha mo halos manghina na ako. Mas lalo ko natigilan sa sinabi niya. Nawala ang bigit sa dibdib ko at tumingin ako sa mga mata niya. Pahiram ako na mata mo, Mr. Cheng. Ani ko habang nakatingin sa kulay asul niyang mga mata. Narinig ko pa ang mahinang pagtawa niya at naramdaman ko ang paghalik niya sa noo ko. Ganito lang sana kami. Napangiti ako na mapagtantong ayos na kami. You are so innocent, baby. Dinig kong aniya at niyakap ako. Natawa na lang din ako, tinihan siyang yakapin ako. Whenever I hold you like this, it feels like my dream come true. You are my dream, you know that? Umiling ako. Mas lalo ko lang sinubsob ang mukha ko sa dibdib niya. Napakabolero mo, Mr. Cheng. Nahihiya ako but somehow gusto kong malapit siya sa akin. Ang rupok ko yata kasi feeling ko may crush na ako sa kanya eh. Naalala ko ang nangyari kanina sa bahay. Maaring sinabi ni Jasper sa kanya lahat, Mr. Cheng. May sasabihin sana ako. Sabi ko. Pakiramdam ko tamang sabihin nilang to sa kanya. What is it? About sa pamilya ko. Ang totoo niyan, hindi nila alam na kasal ako. Alam ko kasi na hindi ako papayagan ni inay kaya't naglim ako sa kanila. Naghintay ako na magre-react siya ngunit wala ko nakuha ang salita galing sa kanya. Mas sumigpit lang yakap niya sa akin kaya tumiwali ako sa kanya. Nang tignan ko siya, nakita ko sa mga mata niya ang ngiti. Hindi ka ba galit? Nakita kong umiling siya. No, thank you for telling me. It means a lot to me. Dagdag pa niya na kinabigla ko. Umiti ako at tumayo. Kailangan kong maligo, may ilaw ba sa banyo? Wala. Aniya na kinalaki na mata ko. Bakit wala? Seryoso? Di makapaniwalang tanong ko. Paano ko maliligo? Tanong ko sa sarili ko. I can help you. I'll bath you. Natigilan ako sa sinabi niya. Ano? Papaliguan niya ako? Mukha siya natigilan din. Oh, sorry. Wag mo. It's okay. Pigil ko sa sinabi niya. Ayoko naman siyang abalahin ngunit matatakotin akong tao. Ayoko sa madilim. Ayoko rin mag-isa. I've been suffering this kind of fear mula pa ng bata ako. Kaya ayaw ng inay na mawali ako sa kanya nang walang kasama. Ayoko naman pabayaan din ang sarili ko eh. Kaya kahit nakakahiya gagawin ko. Besides, he's my husband.
Sa wala namang problema kung papasama ko sa kanya. Are you sure ayos lang? Paninigurado ni Mr. Cheng. Tumango ako kahit di ko sure kung klaro ba ako sa paningin niya. Nalagay ko ang damit na bagay niya sa kama at saka nagubad ng damit. Hindi ko alam kung saan siya nakatingin ngayon pero tahimik ang buong kwarto. Napatalon ako sa gulat nang maramdaman ng kamay niya sa bewang ko. Baby, you will be the death of me. Bulong niya sa tenga ko na halos nagpatayo ng balahibo sa katawan ko. Naramdaman ko ang labi niya sa balikat ko. Pinapataka ng maliliit na halik. Nakikita mo ako? Kahit sobrang dilim ng kwarto? I've been gone in the country for 2 years, love. I joined the army as my dad's request. I trained in the dark that even the blink of your eye is visible to me. Kung ganun, kitang-kita nga niyang katawan ko. Naginit ako bigla. Pakiramdam ko ang init ng katawan ko. Are you afraid? Umiling ako sa tanong niya. Surprisingly, nahiya ako pero hindi ako nangangamba or natatakot. Good, cause I don't know and I don't want you to be afraid of me. Agad niya ako hinarap sa kanya at siniil ng halik. Napahawak ako sa batok niya. Pinapakiramdaman ko ang galaw ng labi niya sa labi ko. Di ako makasabay sa kanya dahil di pa naman ako nakakahalik ng iba. I looked down and I met his eyes, looking back at me. Kumakapit ako sa buhok niya para hindi ako matumba. I tried to stand firm but I know any moment from now, bibigay ang katawan ko. Lay down to bed, love. I want to see your pearl. Nakagat ko ang labi ko sa pagkakasabi ni Mr. Cheng nang ganoon. Hindi talaga ako sanay. Nang hindi ako kumilos, ay giniyan niya ako sa kama. My baby likes it. Ani Mr. Cheng sa kanyang sarili habang inabala ang sariling paligayahin ng asawa niya. Napapaligad si Lucita at puro halinghing niya ang pumupuno sa buong kwarto na tila musika sa pandinig ni Mr. Cheng. Mr. Cheng kissed her that she is not able to respond. I think hindi na ako makatayo. Nakasimangot na aniya habang nakatingin kay Mr. Cheng na masayang nakatingin sa kanya. Thank you, baby. Let's bath now? Natawa si Mr. Cheng na makita na mas lalong sumimangot ang asawa niya. Okay, later. Natatawang aniya tinilikan to sa noot sa kaniyakap. Nakaiga ako sa kama ngayon. Kasama ko si Mr. Cheng. Nakatingin ako sa harapan. Dinig ko ang mahinang pagbuntong niya. Gusto mo mag-aral ulit? Agad akong napatingin sa kanya. Napaisip ako. Ang totoo niyan gusto kong makapagtapos, kaya lang wala kaming pera. Pangarap ng itay na makapagtapos ako ng pag-aaral kaya't gusto kong makatapos pero mag-iipon muna ako, sabi ko. Natahimik bigla si Mr. Cheng kaya humarap ako sa kanya. Bakit mo pala naitanong? Napapikit ako nang hawakan niyang pisngi ko. Ito ang isa sa napansin ko kay Mr. Cheng. Touchy siya. I can support you, love. Pwede kang mag-aral ulit. Nagulat ako at agad kong binilig ang paningin ko sa kisame. Pwede mong ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Akong bahala sa tuition, sa baon, sa lahat ng kakailanganin mo. Ako rin bahala magsuporta sa pamilya mo. Ang totoo na bigla ako sa sinabi niya. Di ako agad nakareact at tila pinaproseso ko ang sinabi niya. Ang laki na ng tulong niya sa amin. Siya ang nagbayad ng gasto sa ospital. Parang sobra na kung pag-aaralin pa niya ulit ako at susuporta ng pamilya ko. Malaki na ang gasto sa amin ni Mr. Cheng. Sabi ko at binaling ang paningin pabalik sa itaas. Di naman problema sa akin ang pera. Ali niya, alam ko mayaman siya pero nakakaya pa rin. Dumaan ng ilang minutong para nahimik namin dalawa. Bigla ako natawa na may maisip na kalokohan. Ba't marami kang pera? Baka totoong drug lord ka, no? Pagbibiro ko pa na tinawanan niya. Natawa na lang din ako sa pagtawa niya. Ang dami mong iniisip. Sabi nito na ikinanguso ko. Kesa naman isipin ko yung nangyari sa CR kanina at dito sa kama. Oras na malaman to ni inay, magagalit yon. Ayon nun sa premarital. Eto't kumakarengke ang anak niya. Pero naisip ko rin na walang mali sa ginagawa ko dahil kasal kami. No feelings involved nga lang. Bakit ayaw mo bang matulog? Bulong niya. Kasi gising ka pa eh. Nginisiyan ko siya at tatawa na makita ang ngipin niya. Ang dali niyang pangitiin. Akala ko aabutin pa tayo ng ilang taon bago ka hindi mailang sa akin eh. Natawa ako sa sinabi niya. Akala ko rin magiging mailap ako sa kanya but it's kinda strange. Mula na makasama ko siya sa kwarto, pakiramdam ko pamilyar na siya sa akin. Ito siguro ang dahilan kung ba't hindi ako masyado naiilang sa kanya. Nakita na ba tayo dati? Kuryoso kong tanong. Pero imposible naman kasi kapag nakita kami, hindi ko makakalimutan itsura niya. Hindi pa, aniya.
Sa bagay mo lang kalabo na nakita na kami dati ni Mr. Cheng. May tanong ako. Maliban sa akin, may nakarelasyon ka na bang iba? Bigla siyang natahimik. Teka, mali yata ang tanong ko. Maliban sa akin? I like it. Nakita ko kaagad ang punto niya. Nahihiyang kinokong kumot para magtago sa ilalim ng pigilan niya ito. Oh, don't. Natatawang aniya. Kinarot ko ang sarili ko. Anong pinagsasabi kong maliban sa akin? It's true naman. May relasyon tayong dalawa. You are my wife, right? Napatingin ako sa kanya at nakita ang ngiti sa labi niya. Pinagsingkitan ko siya na mata. Kinikilig ka. Sabi ko at nakita ko kung paano niya kagatin ang pang-ibabang labi niya. It's because my wife is so adorable. Di man lang tinatago ng kinikilig nga siya. So ano na, Mr. Cheng? Wala pa. Nagulat ako sa sagot niya. Totoo, wala pa? Bakit ba siya at walang pumatol sa kanya? Pero I doubt it. Ang ganda ng ngipin niya. Ang ganda ng mata. Natitiyak ko ring maganda ang katawan at mabango. So bakit? Hindi mo ba ako niloloko? Tanong ko na tinawanan niya. Kanina pa siya panay tawa. Hindi pa talaga, misis ko. Wala sa sariling nakagat ko ang labi ko at sinulyapan siya. Misis ko? And now you're blushing. Ani at napahawak ako sa pisngi ko. Di naman. Pagkakaila ko. Okay. Ani niya ngunit alam kong sinasakyan lang niya ang sinasabi ko. Di naman talaga. Ngumuso ako. So are you asking me about it? Bakit di ko nga din ba itinatanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman. So wala ka naging crush? Maybe it's my way para makilala pa siya. Meron. Ani niya kaya bumaling ulit ako sa kanya. May crush siya? Sino naman? How about you? May nagustuhan ka ba dati? Tanong niya. Kinuha niya ang kamay ko at pinaglaruan ito. Meron. Nakangiting sabi ko na malalang taong yon. Naramdaman kong natigilan siya. Agad niyang napisay ang kamay ko kaya napatingin ako sa kanya. Agad kong nasalubong ang mga seryoso ngunit walang emosyon niyang mga mata habang nakatingin sa akin. Who's that boy? Biglang nag-iba ang boses niya. Naalala kong lalaking yon. Hindi ko siya kilala eh. Isa pa bata pa ako nung mangyari yon. Matagal na naman yon. Huwag mo nang intindihin? Tanong ni Mr. Cheng. Crush mo ba rin ba siya? Crush ko pa ba? Hindi ko alam. Isa pa matagal na yon. Crush is paghanga lang naman, Mr. Cheng. Natatawang sabi ko. Sobra naman niyang seryoso yon. Wife. Tawag niya dahilan kung ba't tiningnan ko siya ulit. Are you aware what is marriage, right? Tumango ako. Sumilay ang ngiti sa labi niya. Good then. So you should know that you are mine. Dagdag nito bago ko sa ilin ng halik. Napahawak ako sa damit niya. Kagat labi ko siyang tinitigan nang humiwalay siya. Nakita ko pa ang malapad na pangiti nito. Natila ba nasasiyang makitang namumula ko sa mga pinagkagagawa niya. You should sleep now. Pasasamahan kita kay Jasper bukas. Mag-aral ka ulit and that's final. Aniya. Speaking of, pipi ba talaga si Jasper? Tanong ko kay Mr. Cheng. Bakit mo naitanong? Napapanis kasi laway ko kapag kasama siya eh. Malakas na humalakak ito sa idinugtong ko. Talaga? Oo, though gwapo siya. Natigil siya bigla sa pagtawa. What? Napatingin ako sa kanya. Ba't ganyan ka makareact? Naguguluhang tanong ko. You said gwapo siya. I am stating a fact here, Mr. Cheng. Gwapo naman talaga si Jasper kahit hindi siya nakakapagsalita. Sabi ko. Hindi na siya nagsalita ngunit narinig ko ang mga bulong niya. Pinagpuputok ng butsi niya. Sinamahan nga ako ni Jasper sa school. Gaya na sabi ni Mr. Cheng, nag-enroll ako sa isang university dito sa bayan. Sabi ko kay Jasper ayos lang ako kahit doon sa community college dahil libre lang ang tuition para sa projects lang at pamasahing gagasusan. Pero ang sabi niya, utos daw ni Mr. Cheng na dito ako enroll at kaya wala ako nagawa. Papauwi na kami. Kakatapos lang namin kumain sa karinderya kanina. Hindi ko nga alam kung ayos lang ba kay Jasper kanina kasi nung dalhin ko siya doon sa karinderya nakita ko ang bahagyang pagniwi niya. Napaisip tuloy ako kung sanay ba siya sa mga ganoon o hindi. Sa labas lang ako nakatingin. Doon ko na lang tinoon ang buong atensyon ko habang binabaybay namin ang daan pauwi sa bahay ni Mr. Cheng. Nakita ko sa daan na isang kuting. Hala, itigil mo muna Jasper. Sabi ko at pinatigil siya. Agad akong bumaba ng kotse at pinuntahan ang kulay itim na kuting. Kawawa ka naman. Nasa na nanay mo? Nag-iingay lang siya ng meow at tinidilaan ng kamay ko. Ang cute naman. Humarap ako kay Jasper.
Pwede ko ba siyang dalhin sa bahay? Aalagaan ko siya, sabi ko sa kanya. Nakita ko sa mukha ni Jasper ang pagdadalawang isip niya dahil ba kulay itim ito. Ang judgmental naman niya. Di naman ibig sabihin itim ang kulay niya ay malas na. Sinamaan ko siya ng tingin at nakita ko ang pag-awang ng labi niya. Tila ba nagulat din sa sinabi ko. Nilagpasan ko siya. Hawak ko ang kuting papasok sa kotse. Kay Mr. Cheng ako magsasabi. Papayag yun dahil asawa niya ako. Hindi ako umimik kay Jasper buong araw. Kung sa bagay, hindi rin naman siya umiimik dahil hindi siya nakakapagsalita. Ang tanging pinapansin ko lang ay si Opel, ang pangalan ng kuting. Naghintay lang ako na ilang minuto dahil mamayang 8, darating na si Mr. Cheng. Pumunta ako ng kusina para kumuha ng basket at gamit ang damit na pinangko kay Jasper sa kwarto, ginawan ko si Opel ng temporaring higaan niya. Pagbalik ko, wala na si Jasper sa sala. Marahil ay umalis na ito. Napakabastos niya naman. Di marunong magsabi kung aalis na ba siya. Dapat nagsabi man lang sa akin. Hindi yung masala lang siyang mawawala. Umakit ako sa itaas, dala ang kuting na nakita ko kanina. Nakita ko si Mr. Cheng sa kama. Nakaupo yata siya at nakasandal sa headboard. Lumapit ako sa kanya, dala si Opel. Mr. Cheng, look! Agad kong inihirap sa kanya si Opel. Hinintay kong may sasabihin siya, ngunit dumaan ng ilang minuto, tahimik pa rin siya. Ang sabi niya nakakita siya kahit dilim, so I'm sure nakikita niya kami ni Opel. Galit ka ba? Nagtatakang tanong ko. Hindi mo ako pinansin. Anong hindi? Pagdating ko nga sa loob ng kwarto, kinausap ko na siya kaagad. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ko. Wala. Pagsungit niya at pinagsawalang bahala ko na lamang. Agad akong lumapit sa kanya at tinarap si Opel. Look isn't she cute? Nakangiting sabi ko. Yeah, she's a Persian cat. Sabi niya na kinalaki na mata ko. Wow, may breed pala to. Ang galing naman. Pwede ba siyang manatili sa atin? Nakangiting tanong ko kay Mr. Cheng. Natagalan bago siya sinagot ng oo. Yay! Ang galing! Thank you! Hinarap ko si Opel sa akin. Dinig ba yon ng baby ko? Nagmiyaw lang siya kaya naman natawa ko. Baby natin. Sabat ni Mr. Cheng kaya napatingin ako sa kanya. Ngumiti ako na makitang diretsong pagtitig nito sa mga mata ko. Gusto mong hawakan? Talong ko at kinuha si Opel sa basket. Ang ano? Si Opel, sagot ko. Oh, the pussycat. Yeah, she's hairy, komento ni Mr. Cheng. Tumingin ako kay Opel at ngumiti. Makapal nga ang balahibo niya, but it's okay. Mabango siya dahil napaliguan ko na kanina. Mabango naman na siya. Mabango ang? Si Opel? Oh, the pussycat. Kumunot ang noo ko at binalingan siya ng tingin. What's with the pussycat? Bakit ba niya inuulit yon? Agad na umalis si Opel sa pagkakahawa ko. Dahil madilim ang kwarto, hindi ko makita kung saan siya nagtungo. She is with me, love? Ani Mr. Cheng kaya kumalma na ako. Anong ginagawa niya? Tanong ko. She's licking my hand. Oh, nataranta ako nang tumaas bigla ang boses ni Mr. Cheng. Ano ang nangyayari? She is biting my hand. Bulong pa nito sa akin. Natawa ako sa sinabi niya. Hindi naman nilakasan ni Opel. Laro lamang yun sa kanya. Arte nito. Get her, love. She's really biting me. Natatawa kong kinapa si Opel sa kanya. Oops, careful baby. Baka may mabuhay. Aniya na kunot ng noo ko upwards. Love, wag dyan. Ibang Opel ang nandyan. Bulong ni Mr. Cheng na kinasimangot ko. Wala siyang damit. Nakaubad ka ba? Tanong ko. Yeah, si Opel 2.0 lang tinakpan ko. Agad ko siyang sinapak na mapagtanto ang tinutukoy niya. Ang bastos ng bunganga mo, Mr. Cheng. Nakasimangot pang sabi ko sa kanya. Narinig ko pa mahinang pagtawa niya. Mabutit nakuha ko na si Opel na nasa kabilang side niya. Agad ko siyang nilagay sa basket at nilagay sa ibabang kama. Hindi naman makulit si Opel kahit sigurado ko matutulog na siya doon sa basket. Nang maayos ko ay kagad akong humiga sa tabi ni Mr. Cheng. Your pussycat is such a bully. Tinig kong sabi ni Mr. Cheng. Natawa ako sa turan niya. Naglalambing lang naman yun eh. Gugupitan kong buhok nun bukas. Kakalbuhin mo? Tanong niya kaya naman tumango ako. Oo, tapos papabungihin ko para mas lalo pang bumango. Gusto kong bumili ng shampoo para kay Opel bukas. Magpapasama na lamang ako kay Jasper. Love? Bakit?
We're talking about Opel, the pussycat, right? Oh, bakit? Agad niya ako niyakap at sinubsob ang mukha sa leeg ko. Sorry, love. I'm actually thinking about the different pussy. Agad ko siyang napalo sa balikat at narinig ang mahinang halakak niya. Pakiramdam ko pinamulahan ako sa sinabi niya. Bakit ang bastos ng bunganga mo, Mr. Cheng? Kinabukasan nakita ko si Jasper na nasa sala. Nakasimangot ang mukha niya habang may hawak na papel. Buwaba ang mata ko sa hawak-hawak niya. I'm hungry. Napaawang ang labi ko sa nakasulat. Pagkatapos niya maging bastos kahapon, magagaganyan siya? Aba! Ibinaba na si Opel at agad siyang tumakbo paikot-ikot sa malaking bahay ni Mr. Cheng. Speaking of, hindi ko na naman siya naabutan pagkagising. Maghintay ka dyan. Napuwit ako kagabi. Sabi ko sa kanya at totoo nga, dahil dinaldal ako ng asawa ko kagabi. Late na yata kami nakatulog. Nang balingan ko siya ng tingin, nakita ko pa ang kakaibang ngiti niya. Anong iniisip mo? I am not thinking of anything bad. Pinagsingkitan ko siya ng mata. Ba't pakiramdam ko nagsisinungaling siya? Anong gusto mo? Binuksan ko ang ref. Wala na palang laman to. Bumaling ako kay Jasper. Egg and fried rice na lang muna. Wala na palang laman ng ref. Sabi ko at agad na siya nagsulat. Okay, we're going to buy groceries after. Sabi niya. Sandali ako nahiwagaan kay Jasper. Hindi naman sa nililookdown ko ang mga bodyguards but it's different. From his physique, his looks at kung paano siya magsalita. Kung hindi niya napapansin ay panay English siya kung makipag-usap sa akin through sulat at minsan lang magtagalog. I've encountered a lot of people with this kind of disability but Jasper is the only strange I've met so far. Tatalikod sana ako nung mapansin ang mata niya. It's gray. Napatigil ako sandali. Kung tamang pagkakatanda ko, ang kulay na mata niya nung una ko siyang makita ay brown. Nag-hallucinate ba ako? Are you okay? Basa ko sa sinulat niya sa papel. Napailing ako at pinagpatuloy ang pagluluto. Kumain lang kami kagad at pagkatapos agad nang pumunta ng market. Nasa tabi ko si Jasper at bitbit niyang cart. Dumaan muna kami sa meat section. Kumuha ko ng ilang kilo ng karne na manok at baka. Kumuha na rin ako ng 2 kilo ng pork, tsaka ilang essentials kagaya ng asin, onions, garlic, ginger at iba pa. Dumaan din kami sa gulayan. Kumuha ko ng cabbage, carrots, patatas at kamatis. Kumuha rin ako ng prutas gaya ng mangga at mansanas. Kumuha rin si Jasper ng grapes and strawberries kaya pinabayaan ko na. Kumuha rin ako ng kape at gatas na nasa cup at lata, pati na ang asukal. Kumuha rin ako ng sliced bread at mayo. Na masiguro na namin ang lahat, papunta na sana ako sa counter para mabayaran lahat ng nakuha namin nang pigilan ako ni Jasper. Kumuha siya ng ilang junk foods, beer in can, soda at chocolates. Kaya ba sa budget? Baka mamaya magalit si Mr. Cheng. Sinimangutan niya ako at nauna nang maglakad papunta ng counter area. Sa daan nakasalubong namin na isang lalaki na nakatingin sa amin. Mukhang hindi siya napansin ni Jasper. Dahil dire-diretso lang ito sa paglalakad. Jasper! Tawag nito sa kasama ko. Tumigil si Jasper at nakita ko ng lalaki ang mata niya habang nakatingin doon. Tawag nito sa kasama ko. Tumigil si Jasper at nakita ko ng lalaki ang mata niya habang nakatingin doon sa lalaki. Wow man! It's been a long time! Sabi nung mistisong lalaki. May lahi ba to? Lumapit siya kay Jasper at nag-bro hug ito. How are you? Nakangiting tanong niya. Hindi ba niya alam na hindi nakakapagsalita si Jasper? Excuse me, sir. Kaibigan ka ba ni Jasper? Napatingin sa akin yung lalaki at tila ba nagtataka kung sino ko. Yes, I am. Are you his wife? Ano? Wife? Ako? Hindi niya ako asawa pero kasi kaibigan niya ako and please be sensitive. Alam mong pipi ang tao so bakit? Wait, sinong pipi? Naguguluhang tanong niya. Hindi niya alam? Si Jasper. What? Tila hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Tumingin siya sa kasama ko. Hey, let's talk some other time. Gregory? Sabi ni Jasper at hinila ko papaalis sa kinatatayuan namin. Matagal na nag-sink in sa akin ang lahat. Nakakapagsalita siya? Tama naman ang dinig ko, hindi ba? Agad kong binawi ang kamay ko sa kanya. Let's talk later. Bayaran muna natin to saka tayo mag-usap. Sabi niya. Tahimik ko siyang sinunod dahil maraming nakapila sa likuran. Binayaran niya lahat ng binili namin at siya naglagay noon sa compartment ng sasakyan. So nakakapagsalita ka?
Tanong ko na makapasok siya sa loob ng sasakyan. Hindi siya sumagot. Grabe. Alam ba ni Mr. Cheng to? So, nagsisinungaling ka sa akin? I did not. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Anong hindi? Sinunghaling ka, Jasper? Sabi ko at yun naman ang totoo. You just assume na pipi ako. Hindi ko naman sinabing pipi talaga ako eh. Sabi niya kaya natigilan ako. He is right. Hindi niya kinumpirma na pipi siya nung una. Party, kasalanan ko. Pero sinakyan pa rin ang ideyang yon. Kaya paniwalang-paniwala ko na pipi nga siya. Alam ba ni Mr. Cheng na nagsisinungaling ka? Kumunot ang noon niya. Alam niyang hindi ako pipi. Tanging ikaw lang naniwala doon. Aniya. Minsan naisip ko parang di bodyguard ang ginagampanan niya eh. He is rude. Partly boss niya ako, kahit na hindi naman ako nagpapasweldo sa kanya at ayoko na tinatrato nilang boss din. Basta, he act like I am his friend. Nothing more, nothing less. So alam ni Mr. Cheng, ngunit hindi man lamang niya ako itinama. Hindi siya nagsalita at pinilit din paanda rin ang sasakyan paalis. Grabe, wala akong masabi sa kanilang dalawa. Pagdating namin sa bahay ni Mr. Cheng, agad kong hinanap si Opel. Masama ang loob ko kay Jasper dahil pakiramdam ko, pinagkaisahan nila ako. Saan ko ilalagay ito? So ngayon nagsasalita na siya. Nung nakaraan ginawa niya akong katawa-tawa. Huwag mo akong kausapin, naiinis ako sa'yo. Di siya nagsalita at basta na lang niyang nilagay ang mga binili namin sa mesa. Lucita, talk to me. Hindi ko siya pinansin at nilaro lang si Opel. Bakit ko siya susundin? Please talk to me. Pagmamakaawa niya. Tumingin ako sa kanya. Sinaman ko siya ng tingin. Nangilid na sa mata ko ang nagbabadyang luha. Naiinis ako. Nakita ko pa nakagat niya ang pang-ibabang labi niya. Nakikita ko sa mata niya ang pagsisisi at kaba. Narinig ko pa siya nagmumura. Look, I'm sorry. It is not my intention. Hindi niya tinuloy ang sasabihin niya na makitang bumagsak ang luha sa mga mata ko. Naiinis ako. Hindi ko alam kung bakit. Biglang bumilis ang takbo ng oras. Nalaman ko na lang, nakakulong na ako sa mga braso niya. I am so sorry. Please forgive me. Mahina pang bulong nito. Ngayong nalaman na ni Lucita na nakakapagsalita si Jasper, malaman din kaya niya na ito at si Mr. Cheng ay iisa na kanyang asawa? Ano ang gagawin ni Lucita kapag nalaman niya ito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.